Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3231 hanggang 3235. Nakita ni Bruce Lee sa kotse ang eksenang ito at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit tatawag ng paradahan ang amo. Nakita niya pala ang kanyang munting manliligaw. Gayunpaman, hindi inasahan ni Bruce Lee na bata pa ang panganay at may babae. Ngunit isa pa rin itong aso kaya hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bruce Lee. Well, ang panganay ay may maliit na kaibigang babae, at hindi ko alam kung kailan ko maibabalik ang kagandahan. Dinala ng Aaron si Chi Hien sa kotse. Ngayong nakarating na siya sa Yuncheng, hindi siya maitaboy ni Aaron, kaya saglit lang siya makakasama niya. Kung paano ayusin ang Chi Hien, kailangang pag-isipan ito ng Aaron. Una sa lahat, kailangan na ni Chi Hien na pumasok sa paaralan. Kailangan niyang tulungan itong harapin ang bagay na ito. Kung tungkol sa kung saan titira si Chi Hien at kung paano siya mabubuhay, depende ito sa sarili niyang pagpili. Boss, ito ba ang hipag mo? Pagkasakay sa bus, nakangiting tinanong ni Bruce Lee si Aaron. Sister-in-law dapat ang pangalan ni Su Yingxia, ngunit hindi ito masisisi kay Bruce Lee. Kung tutusin, hindi niya alam ang sikreto ni Aaron. Kung ayaw mong magsalita, magmaneho ka, sigaw ni Aaron. Sige, nakangiting sagot ni Bruce Lee at nagpatuloy sa pagmamaneho papuntang Changjia. Pinunasan ni Chi Hien ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Para sa kanya, kung mahahanap niya ang Aaron, magiging komportable siya sa susunod na bagay. At hanggat kasama niya ang Aaron, si Chi Hien ay magkakaroon ng napakalakas na pakiramdam ng seguridad, na walang sino man ang nagparamdam sa kanya. Kahit na si Chi Donglin ay hindi kailanman nakaramdam ng ganito para sa kanya. Walang sasabihin sa lahat ng paraan. Pagdating nila sa Changjia, sina Chan Changsheng, Tian Honghui at Tian Linger ay nagkita na sa gate ng villa. Isa itong villa na eksklusibo sa Changjia. Ang buong villa area ay tinitirhan ng mga Changjia. Masasabing pagkatapos ng tagumpay ng isang tao sa araw na iyon, ang buong pamilya Changjia, lahat ng may ilang kadugo, ay nasisiyahan sa mga benepisyo. Masayang tumakbo si Tian Linger papunta sa kotse, ngunit nang makita niya si Chi Hien sa kotse, biglang lumabo ang mukha niya, at galit pa rin siya kay Chi Hien. Hindi inaasahan ni Tian Changsheng na ang Aaron ay kukuha ng isang batang babae para dumalo. Kaya tila ang relasyon sa pagitan ng maliit na batang babae at Aaron ay dapat na hindi pangkaraniwan. Dati nang nahulaan ni Chan Changsheng na maaaring may iba pang ideya si Han Sanchen tungkol sa Tian Linger, ngunit ngayon ay tila mali ang pagtatansya. Kahit na si Tian Linger ay apo ni Tian Chang, pagkatapos makita si Chi Hien, may ilang pagkakaiba pa rin sa kanyang hitsura. Kuya, matagal na kitang hinihintay kung paano ka pumunta dito. Nagreklamo si Tian Linger sa Aaron. Bagamat hindi pa sila magkakilala sa loob ng isang araw, ang saloobin ni Tian Linger sa Aaron ay napakakilala. Matagal nang sanay ang Aaron sa ganitong pakiramdam. Sa huling buhay, si Tian Linger ay mananatili sa kanya buong araw, at hindi lamang siya, kundi pati na rin ang iba pang mga tao sa pamilyang Han, si Tian Linger ay napakalapit. Nakatayo sa tabi ng Aaron, si Chi Hien ay may pakiramdam na nasa palasyo. Hindi niya pinapansin ang sinadyang intimacy ni Tian Linger. Dad, ito ang bisita. Tinanong ni Tian Honghui si Tian Changsheng sa mahinang boses. Sa kanyang opinyon, ito ay isang maliit na bata. Ano ang espesyal dito? Bakit kayang pansinin ito ni Tian Changsheng? Nang marinig ang nagtatanong na boses ni Tian Honghui,
Malamig na sinabi ni Tian Changsheng, iwaksi ang tingin mo sa paghamak. Ang kaligtasan ng pamilya Tian ay isang bagay lamang sa kanyang mga salita. Ibinaling ni Tian Hongwei ang kanyang labi. Walang sino man ang makakapagpabagal sa katayuan ng pamilyang Tian sa Cloud City. Paano mapapasya ng isang maliit na bata ang kapalaran ng pamilya Tian? Sa opinyon ni Tian Hongwei, sinusubukan ni Tian Changsheng na gumawa ng isang misteryo, o kahit na may ibang layunin. Sa araw Villa, Araw Espiritu anak sigasig sa Aaron ipinakilala ang sitwasyon ng Villa layout. Noong nakaraan, si Tian Langer ay walang interes na lumabas. Ngunit sa harap ng Aaron, ang sigasig na ipinakita niya ay hindi pa nagagawa, na naging dahilan upang magkaroon ng kakaibang pakiramdam si Tian Hongwei. Ang batang babae na ito, hindi dapat magustuhan ang mabahong batang ito, kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong abnormal na pagganap. Sa oras na ito, may dumaan na security guard, at agad siyang pinigilan ni Tian Langer. Ang mga tauhan ng seguridad ay yumuko, nagpakita ng isang napakagalang na hitsura at nagtanong, Miss Linger, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tumingin ka, tingnan mo ang aking kapatid at alalahanin ang kanyang hitsura. Walang sino man ang pinapayagan na pigilan siya sa pagdating niya sa aking bahay sa hinaharap. Kung sino man ang walang mga mata, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Sabi ni Tian Linger. Oo, mabilis na tumangala ang mga tauhan ng seguridad, tumingin sa Aaron, at pagkatapos ay tumingin sa isip ng Aaron. Anong uri ng tao ang Tian Linger? Alam ng lahat ng security personnel ng pamilya Changjia na kapag na-provoke ang dalagang ito, talagang walang makakain na prutas, kaya dapat tandaan ang sinabi niya. Well, wala nang iba. You go. Gamit ang maliit na alon ng kamay ni Tian Langer, umalis na ang mga security personnel. Kasabay nito, tinitingnan din ni Tian Linger si Chi Yian, na para bang sinasadya niyang ipakita ang kanyang katayuan. Ngunit hindi pinansin ni Chi Yian ang lahat ng ito. Kahit na ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay hindi maihahambing sa kalagayan ni Changjia, si Chi Yian ay mula rin sa isang pambihirang pamilya. Mas malakas ang momentum ng panganay na babae kaysa Tian Langer. Si Tian Langer ay isang uri ng tao na sira-sira, at may magandang kalikasan sa panlabas at sa puso. Ang Chi Yian, sa kabilang banda, ay kombinasyon ng Chengfo at Qichang, na lubos na naiiba sa Tian Langer. Ito ay malinaw na ang Chi Yian ay may higit na mga pakinabang sa mga tuntunin ng kung sino ang mas mahusay kaysa sa iba. Kung tutuusin, ang kagandahan ay isang uri lamang ng hitsura, habang ang Chengfo at ang aura ay kakayahan ng isa. Kuya, marami akong inihanda na masasarap na pagkain para sa iyo. Isasama kita para tingnan. Kinuha ni Tian Linger sa kamay si Aaron at diretsyong tumakbo papunta sa restaurant. Nararamdaman ng Aaron ang patuloy na pagpukaw ng Tian Langer kay Chi Yian, ngunit alam din ni Aaron na walang pakialam si Chi Yian sa lahat ng ito, ngunit ito ay nagbibigay pa rin sa kanya ng sakit ng ulo. Dalawang babae ay sapat na problema, kasama si Ivory, 3 babae sa isang dula. Aaron ay talagang hindi alam kung paano haharapin, ngunit sa isip ni Aaron, ang pagkakakilanlan ng kapatid na babae ni Tian Linger hindi kailanman magbabago, at hindi siya maaaring magkaroon ng isang pag-iibigan kay Tian Linger dahil sa ilang mga kadahilanan. Para kay Chi Yian, si Han Sanchen ay talagang hindi magagarantiyahan, dahil marami siyang nagawa sa kanyang huling buhay upang humingi ng tawad. Naisip ni Chi Yian Han Sanchen sa oras na iyon na kung siya ay may kabilang buhay, makakahanap siya ng pagkakataon na gantihan si Chi Yian kahit na sa oras na iyon ay isipin lamang ito, ngunit sino ang makakaisip? Ang kabilang buhay, ay talagang darating ng pagkakataong ito, hindi pa rin pwede ang Aaron, dahil bumawi kay Chi Yian, at nawala si Ivory. Matapos ang Aaron ay kalagkarin ni Tian Linger, itinoon ni Tian Changsheng ang kanyang mga mata kay Chi Yian. Para sa babaeng biglang sumulpot, nahulaan ni Tian Changsheng na dapat ay kaibigan siya ni Aaron. Dahil kaibigan siya, natural na mas marami siyang alam tungkol sa Aaron. Sa kasalukuyan, alam lang ni Chan Changsheng na si Aaron ay napakalakas mula sa nasa katanghaliang gulang na taong iyon, ngunit wala siyang alam tungkol sa aktwal na background ng pagkakakilanlan ni Aaron. Napakahalaga para kay Chan Changsheng na makakuha ng ilang impormasyon ng pagkakakilanlan tungkol sa Aaron mula sa kanya. Little girl, matagal mo na bang kilala ang Aaron? Tinanong ni Tian Changsheng ang malambot na boses kay Chi Yian. Hindi matagal na magkakilala,
Ngunit alam ni Chi Yian na may kamangha-manghang kontrol si Han Sanchen sa Yanjing, at nahulaan din niya ang dahilan kung bakit siya kinakausap ni Tian Changsheng. Kung gusto mo siyang makilala, I advise you to ask him. Wala kang makukuhang sagot sa akin, sabi ni Chi Cloudlight. Sa sandaling maayos na ang mga kilay ni Chan Changsheng, ang mga batang babae na ito ay dapat na napakadaling mandaya. Napakadali para kay Chan Changsheng, isang matandang sorrow, na magkwento mula sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Chan Changsheng na sasabihin ni Chi Yian ang mga ganoong salita. Wala, nagtatanong lang ako. Itinanggi ni Chan Changsheng ang kanyang tunay na layunin, dahil pakiramdam niya ay mahirap pakitunguhan ang batang babae. Kung madami siyang sinasabi, ibinibigay niya ang mga salitang ito sa Aaron, na hindi maganda para sa pamilyang Tian. Chi Yian light smile, sinabi, hindi mo ako tinatrato bilang isang maliit na batang babae, kung ano ang gusto mong gawin, ako ay napakalinaw, ngunit masasabi ko sa iyo ang totoo, kilala ko siya, hindi gaanong, ang alam lang niya ay napakamalakas. Sa pagharap sa ugali ni Chi Yian, matatanggap ito ni Chan Changsheng. Kung tutusin, kaibigan siya ni Aaron. Ngunit hindi ito matanggap ni Tian Hongwei sa isang panig. Sa Yuncheng, sino ang nang-ahas na tretuhin ang kanyang ama ng ganito ang ugali? Little girl, alam mo ba kung saan ito? Tanong ni Tian Hongwei Lengsheng kay Chi Yian. Diretso na huminto si Chi Yian, tumingin kay Tian Hongwei na hindi nagmamayabang ang mga mata, at sinabing, gusto mo bang itaboy ako? O gusto mo ba akong takutin gamit ang iyong pagkakakilanlan? Biglang nagliwanag ang puso ni Tian Hongwei, tulad ng isang maliit na batang babae, maglakas loob na gamitin ang saloobin na ito upang makipag-usap sa kanya, ngunit din ang isang uri ng hindi pansinin ang hitsura. Sa tingin mo hindi ba ako mangangahas? Sabi ni Tian Hongwei na nagngangalit ang mga ngipin. Biglang nagpakita ng magandang ngiti si Chi Yian at sinabing, pwede mong subukan. Tinampol ni Tian Changsheng si Tian Hongwei sa likod ng ulo. Ito ang Aaron's kaibigan. Kung nasaktan mo siya, katumbas ito ng pagkakasala sa Aaron. Imposibleng. Maramdaman din ni Chan Changsheng na ang kanyang aura ay tulad ng isang matanda, na tiyak na sinusuportahan ng sapat na lakas. Little girl, this is my son. Hindi siya masyadong nagsasalita. Please forgive me, sabi ni Tian Changsheng kay Chi Yian. Tumango si Chi Yian at sinabing, wala akong pakialam sa kanya. Halos puno ng apoy ang mga mata ni Tian Hongwei, napakaliit na babae, walang pakialam sa kanya. Ang ganitong uri ng mataas na saloobin, halos hayaan ang Tian Hongwei na sumambulat. Ngunit nang maramdaman niya ang malamig na mga mata ni Tian Changsheng, napigilan lamang ni Tian Hongwei ang kanyang galit. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Tian Hongwei kay Tian Changsheng, Tatay, mayroon pa akong ilang mahahalagang bagay. Hindi ako sasali sa hapunan na ito. Hindi matiis ni Tian Hongwei na ang dalawang batang ito ay mga bisita ng pamilya Tian. Hindi niya matanggap na kumain sa iisang mesa sa kanila, kaya nagplano siyang humanap ng dahilan para makatakas. Ngunit ang maunlad na araw ng isang salita, ngunit direktang ipaal sa Tian Hongwei Leng sa kinalalagyan. Umalis ka sa bahay na ito at hindi mo na kailangang bumalik. Araw maunlad na liwanag sabi. Kailangang huminto si Tian Hongwei, na ilang hakbang lang. Mawalan man siya ng mukha sa harap ni Chi Yian, hindi siya nang ahas na humakbang pa, dahil alam niyang hindi biro ang sinabi ni Tian Changsheng. Kung talagang maglakas loob siyang iwan si Changjia sa oras na ito, walang lugar si Changjia para sa kanya. Napangiti si Chi Yian at naglakad patungo sa restaurant. Tumingin si Bruce Lee kay Chi Yian kasama si Yu Guang. Iniisip niya na ang panganay na kapatid na lalaki ay hindi simple, at ang kanyang hipag ay hindi gaanong simple. Ginagawa niya si Tian Hongwei sa isang nakakahiyang sitwasyon, at ganoon pa rin ang hitsura niya. Kung ang ibang tao ay pumunta sa Changjia, hindi sila matatakot, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang kaduwagan. Iba talaga ang babaeng karapat dapat maging amo. Tay, talagang sulit ba ang atensyon mo sa dalawang batang ito? Pagkaalis ni Chi Yian at Bruce Lee, tinanong ni Tian Hongwei si Tian Changsheng. Malakas na tumango si Tian Changsheng, huminga ng malalim at sinabing, gusto mo bang malaman ang dahilan? Matigas na tumango si Tian Hongwei. Siyempre, gusto niyang malaman kung bakit.
Dapat alam na alam mo kung ano ang ibig sabihin ng lalaking nasa Hillside Villa para kay Chanjia, di ba? Sabi ni Chan Changsheng. Hindi gaanong alam ni Tian Hongwei ang tungkol sa bagay na ito, ngunit narinig niyang binanggit ni Tian Changsheng na kung hindi dahil sa lalaki sa Hillside Villa, hindi sana uunlad ang pamilya Tian ngayon. Sa Yuncheng, ang dahilan kung bakit maaaring nasa tuktok ang Chanjia ay nakasalalay sa taong nasa likod nito. Bukod dito, ang panimulang pondo para sa pag-unlad ni Chanjia ay ibinibigay din ng taong iyon. Tatay, sabi mo, kung wala siya, walang langit. Sinabi ni Tian Hongwei, oo, kung wala siya, walang pamilya sa langit, at ang kanyang mga karapatan ay hindi lamang sa tahanan, ngunit ang gayong tao ay lumuhad hanggang Aaron. Naiisip mo ba kung anong uri ng larawan iyon? Sabi ni Chan Changsheng na may mapait na ngiti na hindi niya akalain na may mas mataas na pagkakakilanlan kaysa sa kanya sa Yuncheng, dahil sa mga mata ni Chan Changsheng, halos makapangyarihan ang nasa katanghaliang gulang. Basta may gusto siyang gawin, siya. Kakayanin niya ito, gayunpaman, kahit na siya ay kailangang sumuko sa Aaron. Hindi pa ba iyon sapat para ipakita ang kapangyarihan ni Aaron? Ano ang silbi ng pagyuko sa harap ng Aaron? Isang pares ng hindi kapani-pani walang hitsura ang lumuhad sa harap ng isang batang lalaki. Paano siya? Paano siya lumuhad? Tanong ni Tian Hongwei, dahil gusto niyang mabuhay. Ito ba ay sapat na simple? Lumuhad siya sa harap ng Aaron para lang mabuhay. Naiisip mo ba kung anong uri ng tao si Aaron? Napabuntong hininga si Tian Changsheng. Hindi maisip ni Tian Hongwei, dahil sa kanyang mga mata, ang Aaron ay isang bata lamang, ngunit ang katotohanan ay halatang hindi gaanong simple. Tatay, ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ang isang bata ay makakakuha ng ganoong atensyon mula sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!